Naya, sino po may gusto ka sa akin? Huh? Paano mo nasabi? Hindi kasi, nakikita ko yung mga ginagawa mo dito sa listahan eh. Anong list ba yan? I'm Nea. And I'm Kisha. Let's talk that talk! So ayan guys, welcome back sa aming second episode ng Talk That Talk. Our second episode is entitled The Lulu Deluxe. Or yung mga signs na someone likes you. Ayan, ito yung listahan na sinasabi ko. Mga signs na may gusto yung isang tao sa'yo. Yes, and feel ko helpful to sa mga delulu dyan. And yung mga nag-overthink. Disclaimer pala guys, yung mga points sa listahan na to is mga naranasan na namin and may mga points din na galing sa mga other references tulad ng Side to go. Shout out po sa inyo. And lahat ng mga nandito sa list is personal experiences lang namin ni Kisha. So baka nag-vary to from person to person. So, wag niyo sana kaming i-bash if hindi... Hindi ka talaga niya gusto. Sorry. Sorry na lang. Okay, so for our first sign, you catch them staring at you. Ay hala, paano ba yan? Ako personally, madaming beses ko nang na-experience to. Ako rin, like yung parang tumitingin ka sa surroundings mo, tas biglang makita mo na, tinitignan na rin ako. Ano yan? Or like kami mismo yung titingin sa person na yun. Tapos mauhuli na lang kami bigla. Same. Pero pag para malaman na may gusto talaga siya sa'yo, dapat yung madaming times. yung madaming times or masyadong matagal yung pagtitig niya sa'yo. Or pwede din yung masyadong mabilis yung pag-avert niya ng gaze. Pwede rin yan. Hindi naman pwede na one time lang kayo nag-catch ng eyes, gusto ka na niya agad. Hanap ka ng mga three times pa. Tapos pwede ka na magdelulu doon. Parang masyado nang dalulu yung first eye contact, guys. Wag ganun, guys. Masyado nang malala yun. Ito, nilagay pala namin to dahil, di ba, syempre, you tend to look at the person you find attractive. You tend to stare at them. Kasi, ayun nga, nagugustuhan mo yung itsura niya and stuff. And minsan nahihirapan kang, tanggalin yung eye contact. Saka hangang-hanga ka sa kanya Kaya malamang mapapatingin ka sa kanya. Minsan din kasi subconsciously na lang to nagagawa. So, yan. So, magandang pagbasehan if someone likes you. Yan. Oo, tama. Pag mga may 15 times na nangyayari yun sa inyo, magdalulo ka na. Okay, next point is madaming follow-up chat. Ganun ako, guys. Sige nga, pa-expound ka. Kunwari, mag-chat sa'yo yung crush mo na like, hi, ganun. So, sasabihin mo, hello. Pero may follow-up chat ka pa na sobrang dami, like, hi, anong gawa mo? Ganun. May rex ka pa ba? Ganun. Like, parang, para sa akin, nag-show yun na interested ka talaga sa person. Like, ganun yung ginagawa ko So, baka pag ganun yung ginagawa ng crush niya sa inyo, baka crush niya rin kayo. Hindi din naman sa chat lang. Pwede din in person. Basta gusto nilang pahabaan yung conversation kasi they like talking to you, di ba? Hindi lang sa chat, pati rin sa personal. Kung napapansin mong gusto niya talagang kausap ka, pwede ka na magdelulu ulit. Okay, for our third point is palagi silang conscious sa'yo. Yung tipong posture nila, isi-fix nila. Or nag-aayos sila ng buhok. Basta gusto kasi nila na presentable sila sa paningin mo. Ayan, minsan kasi mapapansin mo na lang pag lalapit ka, mapapaayos sila ng upo, ganun. Or may kung ano-ano silang gagawin na pampaayos ng appearance nila, ganun. At saka minsan pag ganyan yung mga nangyari is ina-approach nila yung friend nila, maririnig mo na, maganda ba ako ngayon? Ganun. Maayos ba yung buhok ko? Ganun. Okay lang ba yung share ako? Ganun. Siyempre, di ba, siya na yun eh. Gusto mo din naman na magustuhan ka ng person na gusto mo. So, people try to make their appearance better pag
when they're Dapat- around the person they like. Dapat slay sila palaging tignan pag Mm-mm. nandyan ka. Para ma-in love ka daw. Ayan. Yung next naman is, they try to get closer to you when you're together with other people. Ayan. So, nag-grab the chance na sila. O kasi pag gano'n na mas madaming tao, hindi halata na crush mo sila eh. Parang na-crush ka nila. mababawasan yung hiya pag may kasama kayong ibang tao. At tsaka may topic na kayo pag gano'n, di ba? Mas mas madaling makipag-engage sa crush mo is may friends kayong kasama. Parang less awkward ganun. Kasi, parang may pressure din and di mo pagilang mahiya if you're alone together. Pero I think yung ibang tao siguro mas prefer nila pag alone sila. Pero ito talaga yung tendency pag may crush sila sa'yo. Para yung kaba nila, mapapalitan ng parang casual, lang. Oo, kasi yung ibang tao din, minsan nang wingman sila eh. Oo. Like, mapapansin mo din na, palapit na palapit sila sa'yo. Tatabi na lang, ano yun? Green up the opportunity na nila. Like, katabi mo na pala sila, ganun. Next is when they randomly chat you or nag-i-initiate sila ng contact. Siyempre, gusto nilang Palagi kayong close. Oo. Ang hirap naman din kasi na admiring from afar. Mahirap ba talaga? Hindi, syempre, di ba, gusto mong, Gusto mong may interactions kayo. Para may iba ka pang stuff na idedelulo pag nag-uusap na kayo. Kaya ganyan. Yung tendency dyan is, gusto nila na as much as possible, kasama ka nila. In all times and places. Kaya ganyan. minsan din kasi, di ba, magsiselos ka na, buti pa sila nakakausap nila yung crush ko, ganun. Oo. So, yun, syempre, mag-e-effort sila na mag-initiate ng contact. Kasi nga, gusto ka nila. Pero guys, disclaimer, pag yung pag-initiate naman nila ng contact is like, hi, pwede pa sagot ng survey namin. Yun. Wag naman parang masyadong dalulo na yun. Or like, clingy lang talaga sila. Love language lang talaga nila Or friendly yun. lang talaga sila. Masyado ka nang nagdedelulo pag gano'n. Okay, for our next sign naman, nag-iiba yung atmosphere ng friend group nila when you encounter them. Same. Ito yung madalas na nangyayari eh. Yung aasarin ka ng friends mo sa crush mo pag malapit sila. Ganun. Kung hindi naman is tatahimik yung yung friends niya na like, magiging formal silang tignan para maging cool yung aura ng nagkakagusto sa'yo, ganon. And feel ko nasa mga friends mo yan. Kasi may mga friends ka talaga na pag alam nila na crush mo yung tao, hindi nila ipapahalata eh. Like, tinatry nila na hindi ma-affect yung atmosphere. Pero pag may mga friends kang medyo unhinged. Yung iba kasi mapang-asar talaga. Tipong papahiyain ka talaga sa crush mo. Parang, kuya, ate, crush ka po nito. Ganon. May iba nga na nanunulak dyan. And next naman is, when you talk, they tend to lean in to hear you better. Ito yung may sinasabi ka, tapos, Parang super interested sila, ganun ba? so, may tendency silang lumapit sa'yo. Kaya, ito din kasi yung Parang yan yung AO moment niya eh. hindi, etong nakita ko sa site to go din. Ako AU. Ganyan yung mga nasa AU eh. Yung mga narrations dyan. He leans closer to me. Tapos Site to go yung reference ko dito. magkaiba kami ng reference. Napakagrabe ng contrast. Pag kasi, pag nag-lean in sila, ibig sabihin, interested talaga sila sa sinasabi mo. O baka malay mo nagagandahan lang talaga sila sa'yo. Kung if mapapansin nyo, kung napapakwento ka sa random stuff, hindi naman ganun ka-importante. Pero, pag nag-lean in sila,
interested talaga sila sa sa mga kinukwento mo, and they're just as excited as you pag may kinukwento ka about sa mga nangyari sa'yo. So, feel ko, tama naman na parang sign siya na like ka ng person na yun. Pero mag-watch out kayo dyan na baka kasi Kwan. Baka kasi masyado lang mahina boses mo. Or baka hindi lang maganda yung pandinig niya kaya ganyan. Siguro magdelulo kapag parang parehas kayo ng level of interest na sinashow yun, na sinashow sa topic na yun habang nagli-lean in siya sa'yo. Pero pag talagang confused siya, wala siyang marinig. Iba yun. Iba na yun. Huwag yung bigyan ng meaning, guys. Hilakasan mo yung boses mo. Ayan guys, may pasok na kami. So, magto 2:50 na and may class pa kami. Commercial break po muna. So, yan, magka-commercial break muna tayo. Subside pa kami guys. Pero don't worry guys, mahaba-haba pa tong listahan namin. Sige, bye-bye! Bye! Ever dreamt of unraveling the intricacies of the universe? Are you ready to explore the captivating world of physics and build a future of scientific discovery with us? At the GitHub, we are on a mission to ignite every learner with wisdom, sparking the spirit of knowledge within. Our goal is to craft a vibrant environment where curiosity flourishes and comprehension blooms. Welcome to our realm of scientific wonder. Join us as we delve into the enigmas of physics. The GitHub, sparking the spirit of excellence within. Hi guys! Na-miss nyo ba kami? We're back. Okay, so ang next point namin dito sa listahan namin is they flirt with you pero as a joke daw. Yan yung tipong yan yung mga fake jowa na yan. Malay mo hindi na lang talaga fake. Wait lang, para akong hipokrito dito. Hindi yan totoo. May parang tayo yan eh! Excluding us. Excluding po kami. Sorry. Bullshit ng expose na. Ayun, na-expose kami. Nag-fake jowa. Segment kami. Except us, immune na kami dyan. Bullshit. Okay, so yun nga, yung nakikipag-flirt sila video as a joke. Yun nga, yung fake jowa. Ano pa masasabi dun? Wala kasi akong experience dyan. Ay, wala pa akong wala akong nakitang ganyan. Wala ba? Siguro yung flirting with you lang as a joke. Madaming mga naggaganon eh. Like, kunwari, kung crush ka niya, parang magsasabi siya ng something na, ano tawag sa... Parang daring, ganun. Parang mag-pick up line siya, ganun. Or parang basta yung sasabihin niyang... Date tayo. Or like, Ganda mo. parang sasabihin niya din palagi na gusto kita, ganun. Pero niya na joke lang yun. Yun. Or like, bagay naman sila. Pero joke, yun, ganun. pero yun pala, totoo lang. Totoo naman pala. Same. Next naman is yung parang opposite doon. Yung parang, nang bubisit lang siya sa'yo. Ang hirap, no? Ang hirap i-decipher kung gusto ka niya ba o hindi. Siya talaga yung problem. kung gusto ka niya, mag-flirt siya or either mangbubisit. Pero kasi, pag yung ganyan, depende din kasi yan sa personality ng tao eh. So, yun. Pag nang bibwisit naman, Hindi naman yung sobrang degrading na na like, sasabihin niya na pangit ka. yung light lang naman. Ganun. Yung nang aasar lang na palaro, ganun. Kasi, yun lang yung parang alam nila na way na makipag-interact sa'yo. Ayun, aside from nang bibwisit, meron din yung mga tao na gagawa ng mga little acts of service para sa'yo only, exclusively. Yung super subtle na na acts of service. Parang yung, ano ba pwede? Siguro like, opening the door for you or something. Pwede. Pag may iaabot sa'yo na, may nahulog ka, tas iaabot sa'yo. Ganun. Tapos pag wala kang maupuan sa kantin, yung gamit niya na nasa isang chair, tatanggalin niya. Tapos sabi niya, dito ka, ganon. Pero yan kasi mahirap din yan bigyan ng meaning eh. Kasi kadalasan friendly lang yung tao na yan. Pero ayun nga, kaya nga sinabi namin for you only and exclusively,
ibig sabihin, ikaw talaga, may meaning talaga na gusto ka niya. Pero pag napapansin mo na ginagawa niya din yun para sa ibang tao, ibig sabihin, friendly lang talaga siya na tao. Tsaka malalaman mo naman kung ikaw lang yung ginagawa niya ng ganun na acts of service. Halata naman kasi Like, maaano mo kung di na yung ginagawa sa ibang tao kasi may mata ka naman. Ayun. Isa din is yung i-drop nila yung ginagawa nila for you. Pag may i-ask ka na favor, pero busy sila, pero sabihin nila, hindi, okay lang. Kaya ko to, ganun. Kunwari nakikita mo na sobrang stress na siya, pero pag may gagawin ka na, or like may i-request ka, ayun, i-drop na lahat, tapos gagawin na yung request mo. Pabili sa kunwari pabili sa kantin, Tapos go sila, no? Oo. Or magpapalibre ka, ganun. kahit nag-research sila. Mm-mm. Or may pwede bang pahiram ng mo, ganun. Kahit Pero kailangan, nag-relax ka. parang pahiram mo pwede pahiram ng ballpen mo, pero kailangan mo naman pala ng ballpen. Pero kailangan niya pala yung ballpen niya. Pero same. binigay niya pa rin sa'yo. Pwede na yung sign na i-consider niyo na, baka gusto niya ako, ganun. Magdelulo na kayo. Next naman is yung parang tuliro siya pag nandyan ka sa personal space niya. Like, Pag parang- malapit oo. ka, ganun. Ito kasi pag Personal experience daw. Lo? Pag kasi gusto mo yung isang tao, tapos malapit siya sa'yo, some people tend to get nervous na. So, minsan, makikita mo yung signs of nervousness. Tama ba? Nag-fidget sila, nag-take sila ng deep breaths. nervous. Ako ganyan, ako sa crush ko. I miss you. Bullshit! Unhinged na Name tayo. drop, name drop. No, thank you. Ayun, magiging kabado sila, no? Kasi, Kasi hindi nila alam yung gagawin nila sa pag nandyan ka. matataranta sila, ganun. Nila alam kung magpapapansin ba sila or like tatahimik na lang na magluluki, kaya ganyan. Yung Kinakabahan sila. they don't know how to act around you. Wait lang. Guys, may special guest pala kami. Special guest sa member rin ng Coral. Ito. I love my GF. Ayan. Mag-hi kayo kay Albrix, guys. Ayan. Okay, so yun. Kung masasabi ko naman sa pinagsasabi nila kanina, pagka binibigyan kanya ng signs na gusto kanya, I think pinaka-valid na gagawin mo is tanungin mo agad siya kung interested ba talaga siya sa'yo. Oh, may tips! For real. Kasi, kung sinabi niyang hindi, at least alam mo na red flag na siya, na ganun. Pero pag hindi yun. Kasi di ba nang may mixed signal naman siya pag ganun, no? Okay, so yun lang yung input ko, guys. Bye-bye. Thank you! May input rin ako dyan, pero kung di mo pa kayang tanungin, magdelulo ka muna. Pag hindi ka pa ready, study first. Study first with delulo. Kaya nga delulo, deluxe. Ayan, next point, they try to befriend your friends. Paano yan? Ito kasi, like, gusto nilang makipag-close sa'yo. Kaya, pag hindi ikaw yung kaya nilang, i-approach first. Pag masyado silang, Masyado silang kinakabahan. Yung friends mo yung lalapitan niya. Pero very lang siya. Hindi niya ipapakita na like, bina-friend niya yung friends mo para sa'yo. Parang hindi niya agad sasabihin sa friends mo na ganun pala. kasi di ba, pag if-friend mo yung mga friends niya, yun yung madami kang, Nagbubukas yun ng super daming interaction sa'yo. yan. Tapos yun, eventually magiging close din kayo. Tapos, magda-develop kayo, ganun. At saka feel ko dyan sa befriending your friends, mahalata mo talaga if gusto ka niya. Kasi, kunwari, kung sinabi niya sa friend mo na, ay, crush ko yung kaibigan mo. Feel ko magiging obvious yung friend mo. Tapos mamaya maging wingman din yung friend mo yun. Sim. Kung bet niya yung nagkakagusto sa'yo. Oo. Next point is they make mapansin sa social media. Yung mga nag-IG notes dyan. Nasaan kayo? Ako rin. Pero mamaya naman, hindi niya pala close friend yung crush niya. Kasi masyado siyang shy type. Ganun talaga ako nung una. From experience, nagpapapansin ako sa mga crush ko sa social media. Sa Sa IG.
Nag-story ako, ganun. Tapos nag-IG notes ako pag nag-IG notes sila. Pero yung iba madalas na hindi pala close friend yung crush nila. Hindi, wala din nangyayari. Pero ayun, if napapansin mo na yung mga pagpapapansin nila sa social media is connected sa'yo, ayan, sige, feel free to dalulu. Okay. May recent note ako dyan. So, yung recent note ng crush ko dito, sabi niya, di na daw siya matutulog. Never na matutulog, crying emoji. Sabi ko, no Bakit? So, parang ganon. Pero very subtle lang ako mag-IG note sa crush ko. Kasi yung no naman ni Nea, pwede namang sa kahit anong IG note niya yun reply Hindi naman siya masyadong specific. Oo. Kaya wag rin kayo mag-assume. Siguro kung super specific na like, nasa Mrs. Baker's ako. Tas, ang sarap ng pizza sa Mrs. Baker's. Yun yung isa niyang note. Ganon. Yun Pwede yung kayo magdalulu dun. amsim. Next is yung kahit saan ka pumunta, parang palagi siyang nandyan. Kasi marami yung mga tao na gusto nilang puntahan yung kung nasan yung crush nila Kunwari, hala, nandun pala sa gym si kuya ganto, si ate si ganyan. Sa gym si Tu. Tapos punta tayo. Mas malakas na sign din if, Kasama nila yung friends oo. nila. Tapos kunwari kinikilig sila na gano'n. Oo. Like, parang sobrang obvious na may tinitignan lang siyang isang tao. Or inaasar siya ng friend niya. Oo. So, ayun, palagi nilang pupuntahan yung crush nila, no? Kasi, syempre, gusto mo silang makita. Feel ko yung yung sign dyan, yung malaking sign dyan na pinaplano nila na mag-meet up, na kung saan ka meron, is pag medyo late sila dumating kesa sa'yo. Like parang kunwari, like may isang member ng friend group nila na nandun na, tapos minutes later nandun na rin siya. Or pag pag sa tambayan mo, ganun. Pag dati wala naman siya dun, tas bigla mo lang papansin from time to time, napapansin mo na lang na Nandun palagi siya. na siyang nandun. Baka ibig sabihin na may gusto siya sa'yo. Gusto ka niyang panoorin, admiring from afar. Okay, next naman is nauutal siya pag kakausapin ka. Yun, isa yun sa pandagdag na points namin na ninenervyos yung tao pag malapit yung crush niya sa kanya. Hindi mo kasi alam kung ano sasabihin mo Ito, mafa-fluster siya kasi pag kinakausap siya ng crush niya, no? Madalas din ito mangyayari if wala sila masyadong interaction ng crush niya. Ay, tsaka may extra akong tip dyan sa pag nauutal siya. Pag nauutal siya, plus iniiwasan niya yung titig mo sa kanya. Malaking sign niya na gusto ka niya. Pero yung mga nervousness na sa body language na makikita mo is madalas pag wala talaga kayong masyadong interaction. Next naman is when almost everyone is complimenting or noticing something about you. Pero sila naman, wala, chill lang sila. Parang, yun? Hindi ka nila Nonchalant. compliment. Nonchalant lang. Parang pag yung ibang tao sa paligid mo, sasabihin na, ang ganda mo. Siya wala siyang pake. Or like, Okay lang, ganun siya. Okay lang, Okay lang naman. Pero deep inside, oh my gosh, ang ganda nga talaga, ganun. Ganyan kasi. Ayun. Alam na nila na maganda ka. Kahit anong hairstyle mo pa yan or outfit change. Or sadyang nag-effort lang sila na ayaw nilang magpahalata sa'yo. Ganun. Oo. Pero masyado naman na yung pag ganun. Yun kasi, ayaw nilang magpahalata, no? Pero sa sobrang ayaw nilang magpahalata, na sila na lang yung may off na behavior, ayun, mahalata mo sila. Tsaka ang weird naman nun, lahat nagko-compliment sa'yo. Tapos lalo na pag nasa isang circle of friends kayo, tapos siya parang wala lang. Magdululo ka na dun. Okay lang naman, ganun. Pero yung iba, hala, ang cute niya kaya, ganun. Parang defense mechanism niya yung hindi magsabi ng compliment sa'yo. Kasi syempre nga, low-key lang dapat. Ayaw pa nga niya umamin Hay nako, tong
Ito mga spectator namin. So, ingay naman, guys. Shout out po kay kay N at kay J. Another point naman is they get surprised about your insecurities. Kasi, Obviously. kasi syempre, pag yung crush mo, di ba gandang-ganda or gwapong In gwapo their ka sa eyes, crush mo. perfect ka na sa kanila. Oo. Like, wala ka nang mali. Kaya magugulat sila. Di ba, kunwari, ang gandang-ganda ka sa crush mo or gwapong-gwapo ka. Tapos, sasabihin nila, hala, ang haggard ko naman, tignan dyan. Oo nga, may pimples na ako, ang pangit ko na. Oo. Tapos, Tapos biglang magiging defensive siya na like, wala, hindi kaya, ang ganda mo kaya, gano'n. oo. Hindi naman napapansin, Oo. gano'n. Maganda ka pa rin either way, gano'n yung sasabihin nila. Ay, pero ano yan ganun din naman yung friends mo sa'yo kasi supportive sila palagi sa'yo. Pero pag di mo siya friend, gano'n. Pag acquaintance lang, gano'n, or like casual friend na ganyan, baka may something else na. Or pag madalas din yan nangyayari. Pag madalas ka din kino-compliment. Pero, nagko-contrast dun sa last point na sinabi natin. Oo. Yun kasi, ang hirap din kasi i-decipher. Kasi, nag-iiba-iba yung signs depende sa personality ng tao. Pero usually, from my experience, ganun sila, na like, nahihiya silang magsabi ng compliments. Pero yun, yung i-keep in mind yun na lang is napupunta sa extremes yung behavior nila. Yes. Yung either masyadong nonchalant or Masyadong nonchalant or masyadong, admiration. masyadong nag-a-advise. Next naman is, parang mini-mirror na nila yung behavior mo. Like, lahat ng interests Yung mo. mga mannerisms maganan. Na interests, hobbies, like, tinatry nilang i-get into for you. Minsan nagagaya din nila yung mga words mo, no? Kunwari ng, hala, chos lang, ganun. Oo, totoo. Pati sa chat. Hala, slay. Oo. Kasi ganyan ako nun sa crush ko. Pero ikaw mahilig ka magsabi ng slay, hala, oh my gosh, galing-galing. Oo. Pero siya hindi. Pero over time, napapansin mo, nagagaya na niya yung pagsasalita mo. Pati sa pag-chat kasi naalala ko dati, yung typings ko ng sisi ko, SISSYKO. Oo. Tapos naging jeje. Ngayon CCQ na. Oh, so, naging super jaja na siya. Kasi ganun mag-type yung crush ko ng sisi ko, CCQ. Kaya pala ang jaja ng typings mo. Oo, kasi jeje typing. Hindi ko nga alam kung jeje typing siya. Pero ganun kasi yung pagpangalan niya ng sisi ko, CCQ. Kaya nakyutan ako doon. Pero, yun guys, ang jaja talaga ng typings ni Nea. Totoo. Di nyo pala nauha. Ay, hindi. Jeje typings na ako nun. Ay. Jeje typings na ako nun. Yung sisi ko lang. Oo, yung sisi ko. Okay. Bullshit. Na-expose na ako. Pag din kasi, isang instance din ng pag-mirror nila ng behavior mo is pag pinapanood ka nila, tapos ikaw parang may ginagawang something. Yung parang basta mannerism mo na something ganun. Kunwari, mahilig mong hawiin yung buhok mo, ganun. Mapapagaya din sila. Oo. Or pag nag-yawn ka, tapos mapansin mo nag-yawn din sila, ibig sabihin tinitignan ka niya. Kasi ganun yun eh. Oo. Pag nag-yawn yung tao, tapos tinitignan mo sila, mahahawa ka talaga. Sa bagay. Diba? Tsaka yun, sa mga interests mo, kunwari, mahilig ka sa K-pop, ganun. Tapos, bigla na lang siyang mag-open ng topic ng K-pop, ganun. Or like, ano ba pwede? Ato kasi, may friend ako na, Sige. mahilig sa K-pop. Sige. Pero, yung nagkakagusto sa kanya, walang kaalam-alam sa K-pop. Tapos nalaman na lang namin one day, nag-research na siya about Ay, hala. K-pop. Ganun. Dedicated siya. Inaano niya na yung mga stans nung friend ko. Ganun. Wow. Titignan niya, pinapakinggan niya, ganun. And nilalearn niya yung names. Ay, wow. Yeah. So, dedicated talaga yung crush niya na yun. Ay, pwede rin sa kahit same interests kayo sa isang bagay. Kunwari F1. Yan na naman siya. Kunwari yung team mo, Ferrari. Okay, flop pala yung Ferrari ngayon. Wag naman. Red Bull. Kunwari gusto mo ng Red Bull. Tapos, fan siya ng Mercedes. Tapos,
nalaman niya na fan ka ng Red Oo, Bull. mag-iiba siya Na ng ano. mag-iiba siya ng team, Oo, ganon. yun. Pwede rin yun. Kahit sobrang anti-Red Bull siya nun, biglang nung nalaman na Red Bull ka pala. Okay. Not bad. And kasi guys, yung pag-learn nila ng interest mo, yun yung way nila na para makapag-isip ng topic sa conversation nyo. Para wala siyang awkwardness. Ganun. Tsaka in a way, yan na rin yung ginagamit niya para maging close sa'yo. Yun lang guys. Yun nga, yung summary lang naman namin is, pag may nakita kang kakaiba sa crush, sa like tao na nasa paligid mo, na nandito sa listahan namin, baka na yun, it's a sign that he or she likes you. Especially if like 2 or more signs tumugma sa kanya. Ayan, go, magdalulo kayo. And yung rin dyan is like, kunwari super irrelevant niya sa life mo, pero parang nakikita mo siya palagi and like parang, parang sa sobrang irrelevant niya sa life mo, naging relevant na siya dahil dyan sa mga signs na pinapakita niya, magdalulo ka na. Yun lang naman yung summary namin. Ayun. That's all for our episode 2, The Lulu The Lot. Yes. And next week, hindi na kami ang mga boses na maririnig nyo. Ayun, pero huwag yung kami masyadong mamiss guys. Oo. Hindi Give time for our other hosts. hindi ko alam kung mag-prepare pa ulit tayo, pero Madami pa naman. hopefully, sana. Madami pa naman kaming hinahandang topics for upcoming episodes eh. At saka hindi lang kami yung pair palagi na dalawa. May iba pa akong hosts na makakasama. Same with Keisha. So, please look forward to Yeah, it. sana ma-enjoy nyo din sila. Ayun. So, that's all for our Delulu Deluxe. Pero remember, wag kayong masyadong magdelulu, guys. Too much delulu can kill you too. Once again, I'm Keisha. And I'm Nea. Till next time, let's talk that talk! Yun. Bye!